Ang galit mula sa Srimad Bhagavatam 4:19 hanggang 20. Ang galit ay sobrang nakakasama na kahit isang dakilang tao gaya ni Daksha ay hindi nakaligtas dito. Dahil sa galit, iniwan niya ang pagtitipon kung saan naroon si Brahma, mga pantas at mga banal na tao. Pinakiusapan siya ng lahat na huwag umalis. Pero dahil puno siya ng galit, iniwan niya ang lugar. Iniisip niya na hindi bagay sa kanya ang lugar na iyon. At dahil sa kayabangan niya, akala niya mas magaling siya kaysa sa lahat ng pakikipag-argumento. Kahit nakiusap si Brahma at mga pantas na huwag siyang magalit, hindi siya nakinig at tuloy pa rin siyang umalis. Ganyan kalupit ang epekto ng galit. Sa Bhagavad Gita sinasabi na kung gusto ng isang tao na tunay na umunlad sa kanyang espiritual na buhay, dapat niyang iwasan ang tatlong bagay: pagnanasa, lust, galit, at labis na pagkahumaling o passion. Dahil ang tatlong ito ang nagpapabaliw sa tao. Kahit pa siya ay dakila gaya ni Daksha. Ang pangalan na Daksha ay nangangahulugang mahusay sa lahat ng materyal na bagay. Pero dahil nagkaroon siya ng sama ng loob kay Lord Shiva, nilamon siya ng tatlong kaaway na ito: galit, pagnanasa at pagkahumaling. Kaya si Lord Chaitanya ay nagbigay babala na maging maingat at huwag mang-insulto ng isang Vaishnava o isang deboto ng Diyos. Inihahandlin tulad niya ang pag-offend sa isang Vaishnava sa isang baliw na elepante dahil gaya ng elepanteng walang kontrol. Kaya nitong gumawa ng napakasamang bagay. Ganoon din kapag ang isang tao ay nagkasala laban sa isang deboto, maari siyang humantong sa mga kilos na hindi kanais-nais. Nang malaman ni Nandisvara, isa sa mga pinakamalapit na kasama ni Lord Shiva, na isinumpa si Lord Shiva, sobra siyang nagalit. Namula ang kanyang mga mata at naghanda siyang sumpain si Daksha at lahat ng mga Brahmana na nandoon. Dahil tiniis lamang niya ang pang-iinsulto ni Daksha kay Shiva. Paliwanag, matagal nang may alitan sa pagitan ng ilang mga baguhan, Vaishnava at Saivite o mga tagasunod ni Shiva. Madalas silang nag-aaway, kaya nang murahin ni Daksha si Lord Shiva, may ilang mga Brahmana na parang natuwa pa. Ito ay dahil hindi nila lubos na nauunawaan kung gaano kataas ang posisyon ni Lord Shiva. Si Nandisvara ay labis na naapektuhan at nagalit, pero hindi niya ginaya ang halimbawa ni Lord Shiva. Kahit naroon mismo si Lord Shiva at maaari rin naman siyang sumagot o magsumpa kay Daksha, pinili niyang manahimik at magtiis. Pero bilang tagasunod, hindi natiis ni Nandisvara na bastusin ang kanyang guro. Tama lang na ipagtanggol niya ang kanyang Panginoon, pero hindi na sana niya isinama sa sumpa ang mga Brahmana na naroon. Ang nangyari ay naging komplikado dahil sa damdamin at galit. Nakalimutan ng ilan ang kanilang tunay na posisyon. Kaya nagkaroon ng palitan ng sumpa kontra sumpa sa malaking pagtitipon na iyon. Sa madaling salita, sa mundong materyal, napakadaling madala ng galit at gulo. Kahit ang malalaking personalidad gaya ni Nandisvara, Daksha at maging ang ilang Brahmana ay nahawa sa kapaligirang puno ng galit. Ayon sa Bhagavad Gita 2:62, sa pagmumuni-muni sa mga bagay ng pandama
Nagkakaroon ng pagkakapit, attachment. Mula sa pagkakapit ay sumusulpot ang pagnanasa at mula sa pagnanasa ay lumalabas ang galit. Haribol.